It's been a long day. Dito muna namin ilalagay guys yung aming mga dishwashing. Kasi nga, hindi pa kami nakakaayos dito. Ayan, sako-sako. Ayan. Dami natin, strong ah. Hi guys, Mami Park is here. It's 11:41. Ayan, busy kami dito. Buhay na buhay pa mga tao. Diyos ko, parang ngayon pa lang nag-iinit uminom. Nag-start kami mga 9:30. 9:30 hanggang ngayon. Ang dami bumibili ng alak. So far, nakailan na tayo? 6 na case. Palakad na kami sa 7 na case. Ano lang yun? Ilang oras lang yun. Pero pa gin, pa isa-isa, pa dala-dalawa. Soju. To God be the glory guys, no? Kumusta kayo guys? Update kay Lola Park. Naglagay din tayo dun ng mga medyo okay na si Lola Park doon. Nakakabenta naman. Hindi nga lang ganun na benta na tulad dito. So far, nabibit pa lang niya ay 1K mahigit sa ordinary, no? Na days. Yun. Okay lang. Papakilala pa lang naman di ba? Yung iba kasi hindi aware. Hindi sila aware na kay Mami Park yun. Tapos, nung mga una kasi, pag may hinahanap sa kanya, wala si Lola Park. Actually, ang gamot, in demand talaga. Bukas lang bibili na akong gamot. Ewan ko, bakit naubusan ako ng gamot? Tapos ako bumibili. Basta nakakalimutan. Lagi. Ano guys? Saging nga pala guys. Luto ng Lola Park niya. So, ayan. 3 na naman. Wala. Bago ako umupo sa inyo, may nabila na 3 mucho. Ngayon, 3 mucho na naman. Lord. Sabado pa lang ngayon, may linggo pa. Ayan. Nako. Baka maubusan tayo. 15 case ang kinuha natin today. Basta all in all, meron akong 20 case na naka-ready. Kasama nasa rep. Hindi nga kasi kami bumibili ng bongga-bongga kasi wala kang space. Malapit na yung ating kabila. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon, guys, ay double-edged sword sa negosyo. So, ano ba yung ibig sabihin ng double-edged sword? Ano ko magbigkas, guys. Alam niyo po kung bakit minsan nabubulol ako? Kasi wala na po akong ngipin dito sa magkabilang side. Nawalan ako ng ngipin dyan. So, pag nagbibigkas ako, lalo pag may S, nahihirapan ako. So, mas nahihirapan ako hindi ko naman pwedeng sabihin in Tagalog yun. Pwede ko lang i-explain ng So, kaya pagpasensyahan nyo na po, no? Kaya. Tsaka, ever since po, ganito na ako talaga mag-vlog. No, sa mga nakakartihan dyan, pa-English pa ang Mami Park, pasensya na kayo. No? Pag ayaw nyo na lang ng English, dun kayo sa Tagalog. Okay? Pero mahal ko kayong lahat, no? Maraming salamat po kasi everyday, ang daming dumadagdag na subscriber natin, no? Maraming salamat. So far po, nasa 16,906 na tayo. Agoy! Thank you, Lord. Thank you sa ating lahat. To God be the glory. And, yun nga, no? So, pasensya na kayo kung malikot ang mata ko kasi syempre, nakatutok tayo sa camera, nagbablog tayo, diba? So, pahinga-hinga lang muna. Tapos, gabi pa nagdadating ang yelo, so kaya gabi kami nagre-repack. So, si Lola Park yung nga pala, nadideliveran na siya ng yelo doon, no? So, kaya may yelo siya na ice tube. Yan. Gumagawa pa rin siya. Meron siyang suki sa buo na yelo. Kahit ganun kalit yung ni Lola Park. Kung ako may tinderang small but terrible, si Lola Park may rep na small but terrible. And also, we already have a decision na meron na po kaming kukunin na rep. No? Ewan ko lang kung try ko ipapap dyan guys 3-door po. The problem is kung paano namin siya lalagay dito sa store. Kung paano namin pagkakasyahin. So, we have to wait na ma-renovate yung kabila para maharap ni Daddy para ang tagal ng process, plumbing lang naman. Kasi ito si Daddy Park nakaka-irita minsan. Minsan, gusto niya siya gagawa pero napakatagal matapos. Kasi talaga guys, ayaw niya kasi gusto niya kapag meron siyang trabaho, hindi mo siya i-istorbuhin. Maghapon niyang gagawin yun. Tulad nung minsan, kaya niya nagawa yung siya ang nagbutas. Kasi hindi siya na-istorbo. Maghapon na ginawa niya yun, hindi siya na-istorbo. Actually, hindi sobrang maghapon. Pero, naggawa niya ng isang araw.
Basta hindi siya inistorbo, yung hindi siya aalis, hindi siya pamamalengkehin, hindi siya magtitinda. Basta yun lang ginagawa niya. Ganun kasi siya. Tsaka kapag naiistorbo yung gusto niyang gawin, gusto niyang fokusan, umiinit ang ulo. Kaya dapat pag may trabaho, hindi mo na siya istorbohin. Huwag mo siyang bigyan ng trabahong iba. Kasi gusto niya, pagka nasa handy stuffs siya na ginagawa, yun ang dapat niyang gagawin. Ganun siya, no? Ganun siya. Okay, anyways, mag-shoutout tayo at pag-usapan nga natin yung double-edged sword. Alam niyo po ba kung saan ko natutunan yung word na yan? Kay Daddy Par. At nung in-explain niya sa akin kung ano ibig sabihin nun, alam ko siya sa Tagalog, pero hindi ko siya alam kung paano siya yung in one phrase ba or in one sentence sasabihin to describe, no? Kasi yung double-edged sword, ang tawag po, ano kasi yan idiomatic. Idiom yan idiomatic expressions. Ano yan, yung parang double meaning, no? Double meaning ba? Parang ganun. Meaning literal, may meaning siya for literal, may meaning siya in other way around. So kaya siya, yan yung mga words na idioms, mga idiomatic expressions, gano'n. Okay? So, shout out to Dalia Morato 2207. Mami Park, paano po mag-entry sa daily sales report kapag umutang after a week payment at kung matagal magbayad? Okay, hindi ko alam kung sa personal ito natala o doon sa BIR. If sa BIR, I would say no, kasi pag po sa BIR talaga, kung sa words na kung ang gagamitin po natin ay mga accounts name or mga accounting terms, yan po ay accounts receivable, no? Accounts receivable po iyan sa journal. O ano po ba ang journal? Original entry ng transactions. Parang diary. So, ayan. Ma'am Dalia Morato 2207. Para po sa entry, bibigyan ko po kayo ng parehas na sample. Kung sa inyo may utang at kayo naman ang may utang. No? Actually, dapat dinidiscuss po ito sa tax topic Nabubulol na nga ako, naiilang ako So, ganito po iyan. Kapag po sa inyo may utang, no? Sa inyo may utang, dapat benta nyo na. Kaso, inutang pa. Okay. So, ang entry po niyan, debit, accounts receivable, credit, sales. Bakit po? Kasi, dapat sales nyo sana siya, ang kaso, accounts or notes receivable siya. Okay, ano po ba ang pinagkaiba ng notes receivable at accounts receivable? Ito po ay mga accounting terms na ginagamit, no? Bakit po merong notes receivable at accounts receivable? Actually po, halos magkapareha siya. Ang pinagkaiba lang po niya, si notes receivable, meron pong promissory note na binibigay sa inyo ang umutang. At maaaring ito po ay long term or short term. Kay ano naman po, kay accounts receivable, usually po short term lang to. Kailangan na settled na ang accounts. Okay? So, sana po naintindihan. So, ulitin po natin. Ang entry po sa journal entry nyo, pag sa inyo may utang, debit, notes receivables, or account receivables, credit, sales. Okay? And then, yung amount. Yung mga, kung ano yung amount niya, dapat parehas lang. Okay, pagdating naman po sa sila, ay ikaw ang may utang sa kanila. Ikaw ang may utang sa ibang tao. Paano naman ang entry mo sa iyong journal? Okay, debit, purchases, kasi namili ka halimbawa ng gamit or panindaman yan. So, debit, purchases. Okay? Credit, ano ang credit? Notes or accounts payable. Yun po yan. Okay? Tatandaan po natin. Pwedeng ganun na lang. Pinasimple na lang. Hindi na kailangan maging complicated pa. Diyan po nahihirapan ang mga maliliit na negosyante, tapos mag-journal entry pa, mag-aano pa. Kaya ang nangyayari, chances are, they are hiring na lang bookkeeper. Kasi, those bookkeepers can able to analyze or can able to name the accounts na appropriate para sa journal entry mo. So, sa channel ni Mami Park, sa taxing natin sa topic, ang tinuturo ko is yung napaka-practical. At kasi iyan, ang pinakaano po kasi niyan ay dapat magaling kayong manindigan kapag na-tax map kayo, tiningnan. Usually, hindi naman na masyadong chine-check. However, mas mainam na rin na kahit papano, you have to be a little bit formal. Kasi, sa totoo lang, yung mga ganyan trabaho, mga pang-company na yan. Sa totoo lang, yung may mga ganyan, pang-company na yan eh. Kaya nga dapat talaga, pagka micro-businesses lang, ang binibigay lang dapat talaga ng libro, sa totoo lang, BCR and BCD. Kasi sa RDO namin dito, ganun.
Pagka tindahan lang naman, hindi naman sobrang mini-mart or whatsoever pa, usually talaga BCR and BCD books lang ang binibigay. Okay, so sana nalinawan po kayo, Ma'am Dalia Morato. It should be in our topic of tax topic sa mga viewers nating iba. Salamat po at pasensya na po kayo kasi siguro dito na nagtanong si Ma'am Dalia kasi nga latest video ba para mabasa ko. Okay, so Juanito San Mateo 5574, sabi niya, natutuwa po kami sa iyo, Mami Par, kasi sa dami mong pasanin na gaya ng mga rental, mga pasahod sa tindera, kinakaya mo pang kalingain ang magulang mo, kaya saludo kami sa iyo. Alam mo, yung anak namin na pinalayas kami na wala ng work, nagkautang pa siya, kaya sabi ko, karma niya yon. Okay. So, ito talaga to personal yung ano natin, yung nilalabas talaga ni Sir Juanito. Naintindihan ko bilang magulang nasasaktan. Tayo, magiging magulang din tayo at tatanda someday. Syempre, masakit kung mangyayari sa atin to. So, siguro mas maganda, Sir Juanito, mag-pray lang kayo at binibigyan naman kayo ng biyaya ng Diyos, no? Kumakain pa naman at may biyaya ang Diyos araw-araw. Dati nga, sabi nyo, gumaganda na ang sales nyo, gumaganda na rin ang, tumataas na rin ang puhunan, ang laman ng tindahan, gawa kasi ng nakaani na kayo sa inyong tanim. So, to God be the glory. So, hayaan po natin na yung iba nating mga anak, kung sila ay may pagkaalibugha, may pagka walang hiya, hayaan po natin sila na matuto sila sa sarili nilang pagkakamali. Kung sakaling darating ang panahon na magsisisi sila at lalapit po sa inyo at hihingi ng apology, patawarin niyo po, anak niyo naman po yan. Mas masarap pa rin syempre na ang pamilya ay ayos, no? Sa totoo lang. Hindi kailangan maging perfect at hindi kailangan laging close, hindi kailangan laging yun lang hindi magkakagalit, no? Ayun. Winnie07. And thank you po pala sa inyong compliment, no? Ewan ko ba, love ko si Mother. Kasi si Mother yung talagang nag-stand sa akin nung mga panahon na ako, nahihirapan ako. Magulang talaga. Iba ang magulang. Ika nga, magulang hindi matitiis ang anak. Winnie07, always watching Mami Park. Ellen Pilar, hello po Mami Park, always watching, God bless you po. Share ko lang po, dati, sumali ako sa paluwagan. Experience ko po yung iba, di nakakahulog. Tapos, eto pa, masaklap. Ako nasa sahod, may lumapit sa akin na one member, parang number one member, nakipagpalit na imbes na ako sa sahod, kung pwede siya raw muna. Ha. Tapos, yung isang member ko lumapit sa akin, hiniram ng pera kasi alam naman na sasahod na ako. Hehehe. Tapos, nung sumahod na kulang pa, kasi mayroon di nakahulog. Ang saklap naman ito. After nun, din ako sumali sa paluwagan. Pero di ko naman nilalahat. Mayroon naman talagang member na responsable. Love you. Totoo naman. Actually, isa yan dun sa mga disadvantages. However, it's up to you naman. Kung papayag ka, kung papahiram ka, ganyan. So, kaya minsan, mahirap din na pagka mga kasama mo, mga members nyo, no, super mga kumari kayo, nahihingan ka talaga ng pabor. So, next time, syempre, nasa sayo pa rin ang desisyon. The last say is always yours. The last decision is always yours. Okay? Ayan. So, Dalia Morato, 2207. Thank you, Ma'am Ellen Pilar, and I love you too. Dalia again, Mami, ingat din sa cheque kapag 2 days kasi halos hindi na makatulog sa kulang pa pampondo at sa takot na matalbog ang cheque. Tulad ng naranasan ko. Good news ngayon and good thing ngayon, there is a lot of means how you can fund your account. No, handyan na ang digital banking or online banking, GCash, so there is a lot of ways. Or you will fund your accounts through over the counter. So in my part, maraming means. Kaya lang, syempre, totoo naman yung sinasabi ni Ma'am Dalia na pagka 2 days ang hirap magpondo. Kaya ang pinaka-advice talaga dyan is mag-ingat at huwag makakalimot sa schedule. No? I've seen a lot of that way back when I was in first Pandi Market, yung talagang proper town Pandi Market. Nagtitinda ako ng itlog. And then there was a businesswoman na bigas ang pwesto niya ay bigas. And kasi inuutusan pa niya yung ex-husband ko before na pumunta ng bangko ng BDO to fund. Kasi nga naghahabol siya na magpondo ng mga payables niya. So kaya naman, nagigets ko yung sinasabi ni Ma'am Dalia. No? So sa atin naman syempre, kaya hanggat maaari, hindi malalaki yung iaano natin, i-credit natin, or i-consignment natin, papasukin nating terms, no? Para we can be responsible all the time. We can able to pay it at hindi tayo masyadong mahirapan. So, good thing naman, as of now, wala naman akong mga ahente ko na nahirapan sa akin, sumakit ang ulo sa akin. Wala pa naman. And ayoko namang syempre mangyari yon. Hanggat kaya ko na magawa ko, gagawan ko ng paraan. Dumadating ako sa punto talaga naghahabol pag handyan na ang ahente. But, syempre,
kailangan ko kasing, kung gugustuhin ko kasi na makuha ang terms ni DCFE, check it talaga ang i-issue ko. So, kaya, yun ang kailangan nating sundin, no? So, maraming salamat po sa pagpapaalala at isa rin po ito sa pagpapaalala sa inyong lahat, no? Thank you for sharing, Ma'am Dalia. Naalala ko lang yung dati, yung butika at saka yung bigasan doon sa na naging kapitbahay ko sa pagtitinda doon sa dating palengkes ng ganun sila, naghahabol magpondo. Kasi nga may mga terms sila. May mga consignment, no? So, yun. Okay. So, kay naman, si Teresita Baron, 4944, sabi niya, thanks sa shout out, Mommy Park. Ayan. So, maraming salamat din po sa inyo. So, sa business, ito ang isa sa pinakamahirap na sitwasyon na papasukin mo. Kapag napasok ka sa ganitong sitwasyon, yung double-edged sword. Why? It is because pag sinabing double-edged sword, pumapasok ka sa tight situation and dinalagay mo ang iyong negosyo sa alanganing sitwasyon. So, what are the samples of that? Pero hindi siya masyadong talaga, hindi siya sobrang applicable, pero medyo medyo related siya. Tulad ng halimbawa is mas marami ang expenses mo, mas marami kang kinuhang expenses versus sa kikitain mo or versus sa na-earn mo na revenue. So, yan ay one of the example. Pero ang pinaka-the best example dyan, let's say, maaari kasing may mawala sa iyo ng tuluyan or may parehas na mawala sa iyo. So, ano ibig sabihin ng Mommy Park? So, magbigay tayo ng example. Ito pinakamagandang example dyan, food industry, halimbawa. So, ang niche ng negosyo mo, pumasok ka sa food industry. So, halimbawa, restaurants, ano man yan, kainan, whatsoever, ganyan. And then, you will be known, you have a trademark, may branding ka na kilala ka sa ganoon. Okay. So, dumating dun sa point na syempre, yung humihina ang negosyo, hindi na niya masustain yung pangangailangan mo, and so you came up to the idea to add on or to put something, another business or another niche of business na or extra income at nilagay mo siya sa tindahan mo, sa physical store mo. Okay. So, before you do that, hindi naman masama yun, guys. No? Kasi, sa totoo lang, tayong mga Pinoy, madidiskarte tayo. Lahat ng pwede nating itinda, lahat ng pwede nating magawa para kumita, mag-earn ng revenue, mag-earn ng income, gagawin natin. Kasi ganun tayo kagagaling eh. Ganun tayo kakaanong mga tindera. However, before you do that, you have to analyze first ang sakit ng iyong niche. Ng iyong niche na negosyo. Halimbawa, restaurant, no? Bakit humihina? Ano ang problema? Bakit ang mga tao hindi bumibili? May kailangan ba akong i-improve from the menus, from the services? Kailangan ba mas tutukan ko yung ganitong luto or ganitong mga klase ng luto, ganyan. So dapat inaalam mo muna ang sakit kung bakit nagkakaganon before you think or before you add something to your store or to your business. Why? It is because ang tao, hindi mo lang napapansin, may branding ang negosyo. Kailangan may branding ka. Kailangan may trade name ka, trademark ka. Kasi, eto lang yan. Paano kung ang idinagdag mo na negosyo dyan sa tindahan mo is hindi rin naman magkiklik. At maliit din naman ang inaakyat na revenue for you to sustain. Tapos, mai-stack up lang. No? So, dapat sana, kung food-related din, yung dinadagdag mo, edi sana, from the beginning pa lang, or from the middle, or from, handong ka pa lang sa, what you call that, trial and error method, pinakikilala mo na siya sa tao. Para kahit may nag-e-exist na mga kakompetensya, nakikilala ka rin as your niche and may additional ka. Meron kang extra na pinagkakakitaan na kasamang kasabay sa pang-araw-araw mong operations. So, yun yung sinasabing double-edged swords na mag-iisip ka ng bagay na idadagdag mo sa physical store mo or sa hanap buhay mo na hindi naman pala mag-aakyat ng magandang revenue or magandang income. So, doon ka na pinofocus mo sarili mo doon. Hindi mo pala alam na may sakit lang pala ang iyong negosyo, ang iyong niche. Baka dumating sa panahon, ang mangyari, hindi rin mag-click yung ginawa mo,
and then bumagsak, napabayaan mo, nawalan ka ng focus dito sa totoong anak mo, totoong niche ng hanap buhay mo, na hindi mo na-address, hindi mo na-acknowledge, na meron naman pala lang sakit. May kailangang improve, may kailangang gamutin, may kailangang gawin, may kailangang fokusan. So, before you enter into that situation, bago ka pa mapunta sa double-edged sword na idioms, ay dapat alam mo na. I-stabilize mo muna, stable mo muna itong niche mo. Kasi madali nang magpakilala ng iyong ibibigay na or idadagdag sa negosyo mo kapag establish ka na dito sa una. Kasi yun ang niche mo doon ka nakilala, yun ang branding mo. Okay? So, sana naiintindihan. Okay. I-relate natin yan sa personal experience ko. Pero, hindi naman ako dumating doon sa double-edged swords. Ano talaga ako. Kasi guys, wala na akong ngipin dito tsaka dito. Kaya, nabubulol ako ng konti. I-relate natin yung double-edged sword, so, ano ko na nga lang dyan, sa experience ko. Kaya, mas naging okay ako. Ito ha, kaya hindi ako napunta dun sa ganung sitwasyon, what I mean. Hindi po ba noon pa ang kinukwento ng Mami Part? Kaya ko po kinuha ang unit na ito ay dahil nung kami po ay about to move in na into another place or into a new place, dito nga, is meron akong dishwashing business na sumisibol. At that time, I am really ready na to give up sari-sari store business. Ang gusto ko na lang ay yung konting natira kong paninda ay mas mabenta at mapakilala ko ang aking dishwashing business. Tutukan ko na siya through any platform, online, both online and both field work, mag-aahente, and syempre, yung may stock room. So, kaya itininda ko din dito yung aking mga natirang paninda sa dati kong store, nung mag-move kami dito, kasi ang purpose ko lang talaga is dishwashing and then konting groceries, konting mga paninda, dahil nga papaubos ko. But the thing is, what happened, in my surprise, nag-click ang aking sari-sari store compare sa aking business na dishwashing. Given pa the situation na hindi ako basta-basta makaalis. Dahil ang dami kong ginagawa that time dahil naglilipat din kami ng pamamahay. So, nung mas naging okay at mas maganda ang inaakyat na sales at tumataas pa ang demand, I don't have a choice but mag-focus ako dito. So, yung focus ko sa dishwashing nawala. Kaya, unti-unti din, yung mga customers ko, hindi ko na nadideliveran at di na nakaka-order. And another thing, hindi nadagdagan ng mga customers kasi nga, hindi ako makaalis. Na-focus ako dito, na which is, eto, maganda rin naman ang inaakyat na sales. Ang bilis makapagpa-rolling. So, kaya naman, I better focus here kesa sa dishwashing. And it's totally okay. Kasi win-win situation naman ang nangyari. No? So, ibig sabihin lang, ganun pala yon. Kailangan, pag may niche ang negosyo, mag-focus ka. Mamili ka. Mamili ka. Fokusan mo. Alamin mo kung ano ang sakit. Alam mo kung ano ang problema. Alamin mo kung ano ang i-stable mo. At saka mo ulit gawin na lang yung gusto mong negosyo na nabitawan mo. No? Kasi, di ba, dati ko pa sinasabi, parang nanghihinayang din ako dahil sa maganda rin ang kitaan. Tapos, nabitawan ko nga dahil ano. Ito naman, naging bread and butter namin. Ito, handito na ino-offer na sa iyo at your convenience, no? Nandito ka, malapit ka sa pamamahay mo. Yung pagdi-dishwashing, i-workout mo talaga yan. Kung hindi mo basta i-deliver yan, hindi mo i-aalok at hindi mo ipopromote sa online, hindi ka basta mabibilan. At iyan, ay may pinipili din na, para matumbok mo ang lakas niyan. Kumbaga ba, i-workout mo talagang mag-ahente, maglako, at ipakilala. Lalo na, kung ang produkto na brand name ng produkto ay pinakikilala mo. So talagang handun ako sa magdo-double-edged swords ako talaga kung sakaling hindi ako namili. So namili ako, dito fokusan ko muna to. Pag ito established na, dadating ang panahon, magbabalik ako. So heto na yon. After 3 years,
Kanina po, namili na si Daddy, konti lang yan, kasi hindi na, dahil yung ating extension na dumating sa atin in a natural na pamamaraan, na nakakatuwa, na nagkaroon tayo ng extension ng hindi natin, wala tayong mas nasagasaang ibang tao, kasi dumating siya ng natural sa atin. So, yun yung masarap doon. Kaya, meron ng bahay, ang ating dishwashing, and at the same time, yung atin pang ibang mga paninda na hindi kasya na halos dito, may room na for that. So, kaya ngayon, pinakamatagal na first week ng June, mag-start na talaga akong fokusan siya ulit. So, mapufokusan ko na siya in a way na meron naman na kasi tayong tao. Meron tayong mga tindera. Hindi naman araw-araw nating iaahente. Ganun po talaga kapag nagpapakilala at gustong kumita. Dadating ka talaga sa panahong i-establish mo. So, ngayon, dito, sabi ko nga sa inyo, mag-focus lang naman dito kahit papaano, di ba? Mabubuhay ka. Gagalingan mo lang ang tipid at gagalingan mo lang din ang diskarte sa pagpaparoling at paghawak ng pera. Pero talagang ang puso ko, gustong-gusto ko talagang balikan ang pagdi-dishwashing. Sa totoo lang, mas mahihirapan ako pagka nag-field ako. Kasi maiinitan ako, mapapagod ako, makaka-encounter ako ulit ng mga taong hindi makaintindi, no? Mga ganon. Taong kuripot, ma-encounter ko ulit yan. Pero that's all the challenges na gustong-gusto kong ginagawa. At hinahatak talaga ang puso ko dito. Kaya naman sabi ko, after 3 years, I can finally go back to another business that I love to do or I want to do. No? Kasi ako buy and sell. Ayoko nung gagawa pa ako ng produkto. Napakaraming proseso nun. Gusto ko yung established na produkto, i-resell ko na lang. So, kaya naman, welcome to Mommy Parks Empire, ang ating almighty dishwashing liquid and almighty detergent powder na atin naman na ngayong i-work out na magpagkakitaan. Okay, so Mommy Park, ano ba ang tawag dyan? Extra income or additional income? I think extra income siya. And at the same time, additional siya dito sa store ko. Kasi, nandito siya sa store ko, nabibili siya dito, nauubo siya dito. Dito pa lang, magkano na ang kailangan mo ipuhunan dyan. Sa dishwashing pa lang, sa isang buwan, sa mga 1 month and 2 weeks, kailangan nasa 7 to 10,000 ang puhunan mo. Paano pa pag inilabas mo? Paano pa kapag deliveries ka na? Paano pa pag may binabagsakan ka na? Paano kung may mga resellers ka na? So, hindi man ko siya pwedeng sabihin ngayon na makakabuhay, pwedeng gawing as bread and butter, pero sa ngayon, ang tawag ko sa kanya ay magiging extra income / additional income. Yun. So, kaya, to God be the glory, kasi, ganun pala, no? May time, may calling para sa ganyan. Dati, di ba, dalas ko, sabi ko, magdi-dishwashing na ako, hindi naman nangyayari. Pero ngayon talagang by June, ayan na. Kasi yung pala, kailangan ko lang pala ng stock room. Kailangan ko lang pala ng space. Yun pala ang plano ni God, na mabigyan tayo ng space para magawa natin. Kasi pala, kung doon ko pinilit ko noon, baka nahirapan lang din ako na wala pa focus ko sa established na negosyo. So, kaya kailangan pala, doon ako naniniwala, everything has a reason and everything will fall into places at the right time and at the right place. Diba? Napakasarap. Yun yung ano doon, yun yung aking ano. So ngayon, inspired ako kasi pag natapos na yung mga trabaho namin dito, matututukan ko na siya at magagawa ko na siya. And there is a possibility pa na magbigay pa siya ng trabaho, ng hanap buhay sa ibang tao. Diba? Kasi sabi ko nga sa tindera ko, yung asawa mo, nagmumotor yan, o pwedeng paminsan-minsan mag-aalok siya o di kukuha siya commission kahit pa paano, isasabayin niya sa biyahe dahil, ano ba yung asawa mo, Jay? Tok-tok siya. Tok-tok, rider. O, diba? So, mga nanay na gusto ng konting negosyo na extra income, diba? So, nakakatuwa. So, ito yung napakasarap na dumating ako dun sa ganitong punto na I can able to do it again. No? Hindi ako pumasok sa double-edged sword na situation. Bagkos, namili ako para meron akong may ma-establish at ma-focusan ko. So, yun lang yung ating lesson for today. At sana ay ma-inspire kayo at sana maging madiskarte kayo. Walang problemang magkaroon ng maraming extra income, maraming income, or maraming additional income. As long as ang niche na negosyo natin, di natin napapabayaan. Alamin natin ang sakit muna bago tayo tumalon sa ibang bagay. Para hindi
hindi dumating sa panahon na baka parehas mawala kapag ka napabayaan, no? Paano kung hindi nag-work out na yung hindi naman nakakasustain, tapos napabayaan mong i-improve yung yun naman talaga ang nakakasustain sa'yo kahit papaano, napabayaan mo dahil gumawa ka ng ibang bagay tapos hindi naman pala ano. So kaya kailangan importante na inaaral nyo kung alin yung mga bagay na dapat yung fokusan muna at hindi na baling hindi kayo masabing multitasking or multi-business person. Ang importante is kung nagbibigay ng malaking kita or nagiging bread and butter nyo, fokusan nyo muna. Hindi naman kayo pinipigilan to make more money in another form of business or in another kind of business. As long as yung branding nyo, yung niche nyo na negosyo ay na-stable na, na-stabilize nyo na. Okay? So, I do hope na may natutunan tayo ngayon sa ating learnings and may na-inspire. So, yun lang. Sa totoo lang, for the next 3 to 5 years, mas pahirap ng pahirap ang magiging ekonomiya natin. And I am encouraging you guys to be more vigilant, more creative, more innovative, and of course, more focused. Okay? So, paano? See you next time. No? And I do hope na mag-comment kayo dyan at kung anong mga nasasaloob nyo dyan. Okay? So, this is Mommy Part and this is Team Part. Nagsasabing, Tindera is my proud career. Fighting! Bye!